Venezuela. Alam na natin yung mga circus ng mga politikong ito. Alam na natin yung pangungurakot nila. It so happen, may dalawang diskaya, one of the contractors. Hindi natin, para sa akin, hindi natin kinakampihan ng mga contractors nito. May kasalanan sila sa bayan. Pero behind that, merong nagbukumpa sa kanila, merong talagang mastermind. And we all know who is the mastermind of this corruption. Right? Wala nang investors na mag-invest sa atin because of the leadership of this country. Sino ba sa kapitan ng barko? Sino ang kapitan? Dapat siya ang nag-drive. Siya ang gumagabay. Pero pag lumubog na yung barko, siya bang unang umaalis sa barko at naiiwan yung mga passenger at mga tao. Ako yung OFW. Pinahalimbawa ko lang kasi ako yung seawoman. So, what I'm saying, itong nangyayari sa ating gobyerno, hindi ko ako galit. Ganito lang boses ko. Gusto ko lang sabihin na I'm a taxpayer. No? One of the taxpayer of this country for many years. So, in this time, dapat nakikita na natin mga big flagship ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, gusto ko lang po komentuhan ang kanyang birthday wish. Sabi mo, Pangulong Bongbong, ang wish mo sa mga Pilipino, wala lang magugutom ng mga Pilipino. Hindi realidad yan, Pangulo. Marami pong nagugutom ng mga Pilipino. Marami pong mga walang trabaho. Marami pong mga Pilipino hindi nararating ang tulong sa mga kabundukan, sa mga probinsya. Malayo sila sa syudad. Yung pong realidad. Kasi po hindi po kayo nakakaranas ng nagugutom, kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Ito po ay komento ko lang bilang isang OFW, bilang isang Pilipino, bilang isang political vlogger. No? And this is not talking about, not all about that we are Duterte supporter. We are Filipino. What I'm saying, di ba? Na? Sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga nagsasubscribe sa mga vlogger na to, you all know ano ang nangyayari. No? Kailangan ka pa magsasalita na walang ano na mangyayari sa bansa natin. No, what will happen to our country? Too much corruption. Diba? Di ba kaya-hiya tayo? Guys, ang ating bansa ay kaya-hiya dahil may isang investors, isang Korean president na South Korea, he declined his help in this government. Why? Because wala na nagtitiwala sa leadership ng ating Pangulong Bongbong. Hindi ako galit kay Pangulong Bongbong. Actually, sinusuportahan ko nga yung mga sinasabi niya eh. Pero dapat sana makatotohanan. Realidad lang, hindi yung nagsasalita ka, iba yung aksyon mo. Magkaiba po yung mahal ng Pangulo. Mahal ka namin, pinoto nga kita eh. Dahil ako isang Duterte, nagtiwala ako sa'yo, kinampanya kita, halos ayaw sa akin ng pamilya ko dahil sa'yo. Pero dahil ibang pamamalakad mo, I decline my support to you. Because I'm a Filipino, I'm a mother, I'm an OFW. Mahal ko Pilipinas, mahal ko mga Pilipino. Dahil may mga anak ako, ano yung future ng mga anak nyo? Anong dadatnan nila? Wala na, di ba? Ha? Dito sa social media, hindi pwedeng sa social media lang kayo. This is the ground. You have to come here. No, hindi lang tayo nagsasalita sa SOCMED. You have to indulge yourself. Not only social media. Okay, social media, talak ka ng talak yan. Dito ka, pumunta ka dito, pahayag mo sa loobin mo. Mga kababayan, this is as a peaceful rally. Na, hindi to yung mga tulad ng mga galawang mga kaliwa na nakikita nyo sa SOCMED. Sila yung mga bayaran, sila yung naninira, nananakit ng mga kapulisan. Diba nakikita nyo naman ang difference, mga kababayan? So, nandito ako ngayon dahil gusto ko sumuporta sa mga kapwa, mga Pilipino, sa mga vloggers na doon nandito. Hindi sila bayaran, binabayaran sila ng mga YouTube, no? Wala kaming benefit dito. The only thing we know is we love our country. That's why we are here. We want to give support to all of you, sino nag-organize nito. Diba? Pumunta kayo dito if you have time. Hindi kami namimilit, pero if you are a Filipino, you have to come here, express your anong nasa loobin mo dahil sobra na yung korupsyon. Imagine mo yung tax mo, yung pera mo, saan napupunta? Diba? Kunting ulang, kunting baha, kunting bagyo, baha lahat. Imagine mo, yung investigation ng SOR, not really, yung hindi sila makatotohanan.
Di ba? Ang baha ay nasa Luzon. Why you have to go to Davao? Why you have to go to Davao? For what? Dahil ida-divert nyo na naman ang issue sa mga Duterte. Tigilan nyo na ang investigation na yan because it is not worth it. We're not believing in you. Gusto nyo lang paniwala ng gusto nyo, hindi yung para sa Pilipino. Kasi meron kayong pinaprotektahan. Sino pinaprotektahan nyo? Sino? Alam namin yan. Si Martin Romualdez. Why? Why? Why Mr. Bongbong Marcos? Why President Bongbong? Hindi mo binabanggit ang iyong pinsan. We just want to ask you. Mainit na. Ito tayo. Why President Bongbong? Why you don't mention your cousin? Every time you have an interview to the mainstream media, I just want to ask a normal Filipino, ordinary Filipino citizen. I'm a taxpayer. I'm an OFW. I just want to ask you, every time you have an interview to the mainstream media, why are you not mentioning your cousin? That you all know is part of this corruption. We just want to ask you, you are liable. Liable ka sa nangyayari nito, Martin Romualdez. And sabi ko, kung di ka guilty, umarap ka sa taong bayan, harapin mo kasalanan mo. Ang Bicol, kunting ulan, baha, binabaha pa rin, kunting ulan. Why? HOR, why you have to investigate Davao and Mindanao? Davao is a peaceful city, progressive one. Ang problema nandito sa Luzon. Why you to divert the issue? Hindi nyo kami maloloko, hindi nyo, may mga Pilipino na tahimik lang. Ang flood control project na yan, part lang yan, maraming problema. PhilHealth, ang Maharlika funds. Oh, wala hindi nyo pinapaliwanag yan, ang Maharlika funds scam. Ang Reserve Gold, mahal na Pangulo, bakit ka nagbenta na hindi mo pinapaliwanag sa aming lahat? Bakit ka nagbebenta? May gold pa ba tayo? Ang PhilHealth, we love you, mahal na Pangulo. But kung talagang para ka sa amin, pinoto kita. Pero sinaktan mo kami, sinaktan mo ako. Sinaktan mo ako bilang Pilipino. That's why I decline my support to you. I never trust you anymore. Because sabi mo, pagpapatuloy mo ang mga hindi natapos ng dating Pangulong Duterte. You will build more. But what happened to our country? Wala na nagtitiwalang mga investors. Even the South Korea president, he declined his help to us. Di ba kaya yun, mahal na Pangulo? Magbe-birthday ka, yung sinasabi mo wala nang magugutom. Ito'y sampal sa aming mga Pilipino dahil hindi ka nakaranas ng kumakalang ang bituka. Mahal na Pangulo, marami pong Pilipinong gutom. Marami pong Pilipinong walang trabaho. Yan po ang realidad, mahal na Pangulo. Biril ka naman, you're very hypocrite. Kayo dyan, sa SOR. Better you step down. You are not working na maging congressman. Puro kayo pang sarili nyo lang. Hindi kayo para sa amin. No? We don't want to become like Nepal and Indonesia. Hindi kami ganon. But you have to listen to the Filipino people. Why you don't want to listen to us? Mr. President, we love you. I love you. Dahil ako'y Pilipino, ako'y Kristiyano. Yun lang masasabi ko. Ang last message ko sa mga mambabata sa HOR, tapusin nyo na yung investigasyon kasi we don't believe in that. Because you want to protect Martin Romualdez, the speaker, and Saldico. Kasi nakikinabang kayo. Nakikinabang pa rin kayo sa pera niya. Hindi naman niya pera yon. Pera ng bayan yon. Pera yung mga tax na binabawas sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga kapulisan, sa lahat ng mga gagawang Pilipino, mga businessman. Tax natin yon. Mr. Martin Romualdez, you are not worthy to be there. You step down, salute ka sa Pilipinas. Yung cousin mo ayaw ka i-mention. Pero kami Pilipino, we mention you. You are the best corrupt politician ever in the history of the Philippines. Same with Saldico, same with BBM. You are not worthy. Get lost! Salot! Salot!